Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po isang makulimlim na umaga pero mabuti ang Diyos dahil tinakot niya po rito tayo, araw ng pagsamba natin sa Panginoon at sabi nga huwag nating kaligtaan yung araw ng pagsamba natin sa Diyos. Amen. Kaya po isang mapagpalang umaga sa bawat sa atin at ako'y naniniwala na pagkalooban tayo ng Panginoon ng isang pagpapalang mensahe mula sa Kanya. Amen. At bago tayo dumako sa ating pong salita ng ating Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami po, Panginoon, ay naririto upang patuloy ka naming papurihan, dakilain at sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, thank you for your loving and gracious love, Panginoon. We thank you for gathering us in your presence today, Lord, that we are going to prepare to hear your word today, Lord, and let your word with clarity, wisdom, and courage that I may be spoken to you, Lord, ay maging pagpapala sa bawat sa ating Panginoon. Lord, open up our heart today so that the word that we may hear today may dwell into our heart, Panginoon. Lord, the Bible says, Lord, that hindi lang kami tagapakinig, Panginoon, kundi ito ay magamit po namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Thank you for word today. We ask in the mighty name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, all we say amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Alam ko po, napapakinggan niyo po itong ating pong mensahe na ito tungkol po kay Job. Amen. Pero alam niyo po, bawat mensahe na binibigay ng Panginoon ay iba-iba po ang pakahulugan. Kapag pinag-aralan po natin yung aklat ni Job ay iba-iba pong mensahe ang ating pong makukuha. Pwede ba ano to? Bawat preacher po na kapag po ito ay kanila pong binemensahe ay iba-iba po ang binibigay ng Holy Spirit to understand yung message na yon. Amen? So, buksan po natin ang ating mga aklat in Job chapter 1, verse 1 to 12. Yan. Okay, basahin natin, ano? In Job chapter 1, verse 1 to 12. There was a man named Job which lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity, he feared God and stay away from evil. In verse 2, he had 7 sons and 3 daughters. He owned, sabi niya doon, he owned 7,000 sheep, 3,000 camel, 500 teams of oxen, and 500 female donkey. He had also many servants. He was in fact, sabi niya doon, the richest person in that entire area. In verse 4, Jacob's sons would take turns preparing the feast in their homes, and they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. When these celebrations ended, sabi niya, sometimes after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. And in verse 6, sabi niya doon, one day, the members of the heavenly court, or what we call the sons of God, came to present themselves before the Lord, and the accuser, Satan, came with them. And the Lord said to Satan, where are you come from?
And Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's what's going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in the earth. He is a blameless, a man of complete integrity. He fears God and stay away from evil. And verse 9, Satan replied to the Lord, yes, but Job had a good reason to fear God, sabi ni Satan. And in verse 10, sabi ng Panginoon, you have always, sabi ni Satan, you have always put a wall of protection around him and his home and his property. You made him prosper in everything he does. Look how he reads. Because sabi niya, he was the richest man in that area. And in verse 11, but reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face. And the last one, in verse 12, alright, sabi ng Panginoon, you may test him. The Lord said to Satan, do whatever you want with everything he possesses, but don't harm physically. So Satan left in the Lord's presence. So makita natin, mga kapatid, nandun yung istorya natin about tungkol kay Job. And kukunin muna natin yung ating historical background. Sino ba ang sumulat ng aklat ng Job? Probably hindi si Job ang sumulat ng aklat na ito. Sabi nga nila, ang aklat na ito was written on the 6th and the 4th century BCE, or around 550 to 330 BC during the Persian period. So, sabi ng yung mga scholars ay sinulat po ng aklat daw ni Job during the Persian period. And according to the literary works, literary writings, doon sa pagkasulat po ng aklat ni Job, probably sabi nga doon, to determine who might have written the book and when, it helps consider the eternal evidence. Internal evidence means the writings, the culture around the time of yung pagkasulat po ni Job. Dito makikita natin na there was a male leadership of the family society, suggests that the story set during the time of Abraham. So, sinasabi dito ng mga scholars na yung aklat daw ni Job ay sinulat during the time of Abraham because of, sabi na doon, the absence of any reference to the law of Moses supports the early settings of Job's life. Noong panahon na yon, wala pa yung mga reference, yung mga batas ni Moses. So sinasuggest nung writer na ito, sinasuggest nung mga scholars na probably it was written during the time of Abraham. But then again, hindi natin alam kung ano yung specific date kung kailan po ito sinulat. But another reason why, sabi nga doon is, maaring si Solomon, ang isa sa mga candidate na sumulat nitong aklat ng Job. Pag sinabi natin kasing the book of Matthew, sinulat ni Matthew. The book of Job, sinulat ni Job. Pero hindi po si Job ang sumulat. Probably, sabi nga doon, maaring si Solomon is another candidate of authorship of Job. Because it took place, the book composition, around 950 BC or before Christ. So, di natin alam talaga yung sinong sumulat. But there probably could be the time of Moses, or it could be the time of Abraham when the book of Job was written. Okay? So, ito po yung ating pong mensahe sa ating binasa in Job chapter 1 verse 1 to 12. Unshakable faith in unfathomable trials. Parang hindi matitinag yung pananampalataya natin sa lalim ng mga pagsubok sa buhay. Amen. So yun po yung ating pong pinakabuod na mensahe ng ating Panginoon. And the big idea is, when our faith is tested by adversity,
We learn to trust God's sovereignty and integrity rather than circumstances. Ito yung big idea about the book of Job in chapter 1, verse 1 to 10. When our faith is tested, sabi doon, by adversity, malalaman natin kung gaano yung pagtitiwala natin of the sovereign God and integrity rather than yung mga sirkumstansya na nangyayari sa buhay natin, sa araw-araw na buhay natin. So, may kasabihan nga, sabi nga doon, give it all to God. Your past regrets, your present problems, your future ambitions, your fears, dreams, weaknesses, habits, hurts, and hang-ups. Sabi doon, put Jesus Christ in the driver's seat of your life and take your hands off the steering wheel. So sinasabi po dito, bigay natin lahat daw sa Panginoon. Lahat ng mga past natin, lahat ng mga nangyayari kasalukuyan, maaring yung mga hinaharap natin, yung mga takot natin, yung mga dreams, weaknesses natin, yung mga habit natin, kung tayo nasasaktan, kung tayo po nahihirapan, sabi niya, ilagay natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang driver ng buhay natin. Amen. And we take off the steering wheel. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay natin. Another one, sabi ni Joel Osteen, it may not be easy, sabi niya, you may not understand it, but faith is trusting in God when life doesn't make sense. Pagka daw po, yung buhay natin pariwara na, yung buhay natin ay hindi na natin maintindihan, doon pa lamang tatakbo yung faith natin at doon natin makikita na ipagkatiwala natin sa Panginoon yung mga bagay na yon kapag ang buhay natin ay hindi maayos. Dare to believe that He's a blessing. You even in the hard times, sabi niya, maging sa mga naghirap sa buhay natin, sabi niya, it is a blessing, sabi niya. That's what meant for you to harm, to work in your advantage. So magiging advantage daw natin, sabi ni Joel Osteen. Wala ata yung picture natin si Joe dito, no? Pero, ayan. Wow, kamusta nila Pastor Nick, ha? Kulang na lang, Pastor Nick na. Makikita natin dito sa picture, siyempre marami siyang mga tupa, mayaman siya. He's one of the richest in that area, sabi nga doon. Okay, I have a question here. Can faith survive when life doesn't make sense? Sabi doon, makakasurvive ba tayo sa buhay natin kapag kahit na mahirap yung buhay natin, kahit na nandun yung mga pagsubok, problema, suliranin sa buhay natin, makakasurvive ba tayo dahil doon sa pananampalataya ng ating Panginoon? That will be a question that we are going to answer. Today, my brothers and sisters, we're going to open, and when God pulls back the curtain on the cosmic struggle beneath His earthly trials, makita natin na merong trials na nangyayari dito sa daigdig natin, dito sa lupa. At sabi doon, as we examine, we will discover that when trials come, the integrity of our faith is refined. God's sovereignty is demonstrated and His glory is revealed. There are three things that meron tayong tatlong bagay na ating pong pag-uusapan. Amen. Okay. Point number one is a portrait of integrity. Napakahalaga po ito. Kung titignan natin sa buhay ni Job, unang-una, yan ang sinabi ng ating Panginoon. Tinanggit niya kaagad yung character ni Job. At sinabi niya, there was a man, sabi niya doon, named Job, who lived in the land of Uz. He was blameless, with a man of complete integrity. Sabi niya, complete integrity. He had feared God and stay away from evil. So makita natin, there are things na makikita natin dito sa buhay ni Job. Una,
He was a man of integrity. He was blameless. He feared God and stay away from evil. So, ini-introduce natin ito, si Job, sa buhay ni Job in the book of chapter 1. When we say blameless and upright, sabi niya doon, sa Hebrew word ay T-A-M o tam, which means complete or innocent, emphasizing moral integrity and not sinlessness. Number 2 na makita natin dito, Job's fear of God. And sabi nga doon ay he stay away from the evil. Para po bang ano po ito? Parang si Job ay i-picture natin yung isang puno na ito po ay nandun po sa river. Yung puno na yun nandun sa river. But yung river na yun, walang tubig. So it was, kumbaga parang drought. Walang katubig-tubig yung river na yon. Pero makikita natin, yung puno na yon ay lalong tumitibay, lumalakas, yung puno na yon, despite na nandun siya sa drought area na yon, ganun po ang buhay ni Job. Para po siyang isang puno na nakatayo doon, nakalagay doon sa river na yon na walang tubig. Ganun po yung buhay ni Job. His life rooted in God flourished amid the dryness of this fallen world. Amen. Okay. A portrait of integrity. Yan po yung kunin natin. Point number 1, a portrait of integrity. Yung salitang integrity, which means, integrity means doing the right thing, telling the truth, and being honest, even when no one is watching. Kasi ang sabi ng Panginoon, He is a man of integrity. Amen. So makita natin yung character ni Job. He is a man of integrity. He is blameless. He is upright. He feared God and stay away from evil. Which means that Job is doing the right thing. That Job is telling the truth. And he is being honest when no one is watching. Yan po ang meaning ng integrity. So blameless, tingnan natin, ano ba yung character ni Job? He is blameless, upright, fearful God, and turning away from evil. So blameless, ang ibig sabihin po ng blameless, not sinless perfection. Ibig sabihin na hindi na siya kakasala. Lahat naman po tayo ay nagkakasala. But, which means blameless, it has a life of moral wholeness. Yung kanyang moral value, mga kapatid, kaya nga sinasabi ni Bishop, meron ka bang spiritual value? Yun yung blameless. Hindi na mahulugan na wala na siyang kasalanan kailanman. Kundi namumuhay siya ng may katapatan at kabuuan ng kanyang pagkatao. Yun yung blameless. He was blameless in the sight of God. When we say upright, living honestly and fairly towards other. Ibig sabihin po mga kapatid, namumuhay ng tapat at makatarungan sa pakikitungo sa iba. And then another one is fearful God. God above reputation, wealth, or comfort. And turning away from evil, which means actively rejecting what dishonors God. Ano man yung mga hindi bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sa harapan ng Panginoon, he turned. He moved backward. So makita natin, si Job, yung kanyang integridad,
was not based on his possession. Bagamat siya mayaman, marami siyang mga ari-arian. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 sheep. He was one of the richest person in that area. Pero mga kapatid, it was revealed when his possession were taken away. Dito natin makikita yung integridad ni Job nung siya po ay nawala yung kanyang lahat ng kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak. At ang sabi na doon, are you still a man of integrity? Sabi nung in chapter 2, verse 8. Sabi niya, Job scrapped his skin and a piece of broken pottery and sat among the ashes. His wife said to him, are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die. Sabi niya, ano ba, Job, sabi niya, minimaintain mo ulit ba yung integridad mo na walang ka na ng lahat ng kayamanan mo? Doon natin po talaga makikita yung character pag dumating po talaga yung mga pagsubok sa buhay natin, mga test sa buhay natin. Amen. Fearful God, namumuhay ng tapat at pakikitungo sa iba. Point number 2, integrity is tested in adversity. So, ang sabi niya in Job chapter 1 verse 9, Satan replied to the Lord, yes, but Job had a good reason to fear. Sabi niya, you have always put a wall of protection around him, his home, and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how he reads, sabi niya. But reach out and take away everything he has, and when he will curse you. Amen. Yung tanong na, does God fear God for nothing? Kaya naman si Job ay blinebless mo. Kasi pinoprotektahan mo siya. Yung kanyang mga possession. Kaya nga, napakayaman niya. Pero sabi niya rito, sabi niya in verse 9, you make him prosper in everything he does, look out, but reach out and take away everything he has. He will surely curse you. Sabi niya, alisin mo lahat yung mga kayamanan niya, yung mga possessions niya. Tingnan natin kung pupurihin ka pa niya. Tingnan natin kung sasambahin ka pa niya. Tingnan natin kung dadakilain ka pa niya. So, the accusations was, Job's faith was merely a transaction. Kasi sabi niya, I will worship God as long as He give me that I want. Parang sinasabi ni Satan, kaya ka naman yung wino-worship kasi binibigyan ka ng blessing sa buhay mo. Kaya naman nagpupuri siya sa'yo kasi bless ka niya sa buhay mo. But genuine integrity says, I will obey because He is worthy. Sumusunod ako dahil karapat-dapat siyang purihin. Sumusunod ako dahil karapat-dapat ang Diyos na siya'y bigyan ng papuri. Kahit na hindi ko maintindihan yung mga sirkumstansya na nangyayari sa buhay ko, karapat-dapat pa rin ang Diyos sa aking buhay. Amen? Integrity does not mean that we never grieve, question, or feel weak. Job suffered deeply when he continued to bring his pain before God rather than abandoning. Makita natin si Job na makita natin yung paghihinagpis niya, yung pagdurusa niya as he continued to bring his pain. Alam niyo po, ang maganda kay Job, mga kapatid, bagaman nandun yung pagdurusa niya, nilalapit niya ito sa Panginoon. Actually, kung titignan natin, hindi nga alam ni Job yung mga pangyayari. Kasi doon sa taas, nag-uusap yung parang tawag doon yung council o yung sons of daughter.
meron pala doon sa langit na tinatawag ng ating Panginoon yung mga anghel. Parang nagmi-meeting po sila. At doon sa council of meeting na yon, biglang dumating si Satan, si Lucifer. Si Lucifer pa noon nung hindi pa siya nagkasala. So nung nagkasala na siya, naging Satan. So sabi ni Satan, nakita mo ba yung si Job na aking anak? He's a blameless, upright, he feared God, and stay away from evil. So tinanong siya ng ating Panginoon, nakita mo ba? Kaya naman siya ganyan si Job kasi pinagpapala mo siya. Bakit hindi natin subukan? Sabi ng Panginoon, subukan mo. Huwag mo lang kukunin yung kanyang buhay. Lahat, kunin mo lahat, mga possession niya, kayamanan niya, bahay niya. Huwag mo lang kukunin yung kanyang buhay. Ni Job, hindi niya alam po yun kasi nandito sa lupa. Nag-uusap sila doon sa Council of Elders doon. Pero alam niyo po mga kapatid, makita natin that God is in control of everything. It's God's sovereignty. So, ang integridad ay hindi nangangulugan, hindi tayo kailanman malulungkot. Hindi kailanman tayo magkakaroon sa ating buhay o manghihina. Labis na nagdurusa si Job, ngunit patuloy niyang dinadala ang kanyang sakit sa Diyos sa halip na talikuran niya ito. Amen. Point letter C, integrity is not perfection. So sabi doon, to be a person of integrity does not mean never making a mistake. It means confessing sin instead of hiding sin. Yan. Confessing sin instead of hiding. Instead na, i-confess mo sa Lord. Sabi niya, first 1 John 9, confess mo lahat sa Lord. Yung mga kasalanan natin po sa buhay, He is faithful and just to forgive us our sin. Huwag mo itago. Telling the truth instead of manipulating acts. Yeah, integrity is telling the truth. Yung honesty. Sabi nga sa eskwelahan natin, honesty is the best policy. Di po ba? Keeping promises even when it is convenient. Yeah, yung taglay natin yung mga pangako. Gagawin natin yung mga pangako even na hindi kumbinyente sa ating pong buhay. It means also that treating fairly, including those who cannot benefit us. Pantay-pantay ang tingin natin. Kung minsan kasi ang magulang natin, meron tayong tinatawag sa pamilya natin na ang tawag dito yung sa anak natin. Favoritism, di ba? Pag favorite mo, talagang lahat binibigay mo sa kanya, yung isang anak mo o konti lang. So, treating people fairly. Ganon din po, ang integrity means sa pakikitungo mo sa kapwa-tao, pare-parehas. Walang mataas, walang mababa. Remaining faithful and obedience bring no immediate reward. By being faithful, it means obedience brings no immediate reward. So, mga kapatid, itong integrity is not a perfection. May kasalanan tayo, natin itago, kundi sabihin natin kay Lord, patawad ko Panginoon, di ba? Kasi mapagpatawad naman natin ang Diyos. Minsan, mga kapatid, yung pong ating mga pananalita, minsan hindi po tayo nagsasabi ng totoo. Kung minsan binabaluktot natin, binabaliktad natin yung tama. Hindi ko ba? Minsan hindi natin tinutupad yung mga pinangako natin. Kanino tayo nagpangako? Sa pamilya natin, sa kaibigan, sa church, lahat. Hindi naman natin tinutupad. So, makikita yung integrity ng isang tao.
Naninindigan sa tama kahit walang nakakakita. Yan. Paninindigan mo yung sinabi mo. Ang integridad ay hindi nagpapanggap na malakas ang pagiging tapat sa harap ng Diyos. Amen. So, applications mo natin doon sa pagiging meron tayong integrity sa ating mga sinasalita. May kausap ka ngayon. Tapos, nagsasabi ka doon sa kausap mong isa. Tapos, may kausap ka ng iba. Iba na yung sinasabi mo. So, hindi magkatugma. So, wala kang integridad. Kasi, sinasabi mo, yung sa isa, pagdating doon sa kabila, iba yung sinasabi mo. Amen. Sa trabaho natin, di ba, yung may mga work. May mga work tayo. Kaya, tapat ka ba sa trabaho mo? O inaagaw mo yung oras mo sa trabaho? Di ba? Instead na mag-work ka ng 8 hours, nag-work ka ng 6 hours. So, yung integridad mo makikita. Amen. Yung relasyon natin sa pamilya. Minsan, sa pamilya, nag-uusap. May mga pinag-uusapan, mga bagay-bagay. Amen. Pero pagdating doon sa bahay na, iba na yung mga pinag-uusapan. Kumbaga parang hindi na tama. Pangalawa, yung mga pangako. Yan, tinutupad ba natin yung mga bagay na pinangako natin sa buhay natin. So makikita talaga natin yung integrity ng isang tao. Amen. Yung ating pong faith. Susundin pa ba natin ang Diyos kahit hindi niya tayo sinasagot sa ating mga panalangin? Di ba? So, makikita natin talaga yung integrity ng isang tao sa mga bagay na ito. Proverbs chapter 10 verse 9, sabi niya, ang lumalakad ng tapat ay lumalakad ng tiwasay. Tapat tayo sa buhay natin, tapat tayo naglilingkod sa Panginoon, tapat tayo sa ating salita, tapat natin na sinusunod natin yung mga bagay na pangako natin sa buhay natin. Sabi niya doon, lumalakad ka ng may katiwasayan sa buhay. Amen? Amen. In Psalms chapter 15 verse 1 and 2, ang nananatili sa presensya ng Diyos ay namumuhay ng matuwid at nagsasalita ng katotohanan mula sa kanyang puso. Ang sino daw po, kung nasa kanya ang presensya ng Diyos, siya ay namumuhay ng matuwid at nagsasalita ng katotohanan, yung a man of integrity. Dahil nasa kanya ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? In Titus chapter 2 verse 7, tinatawag ang mga mananampalataya na magpakita ng integrity, integridad at karapat-dapat na pag-uugali. Ayan. Ano ang dinadrive po natin dito? Dinadrive po natin yung character in integrity na kagaya ni Job, that he was blameless, he was blameless and upright, he feared God, he stay away from evil. Kaya nga sabi dito Titus, tayong mga mananampalataya magpakita ng integridad, being honest, being true to ourselves. Amen. At karapat-dapat sa mga pag-uugali natin. Amen. Iba na yung ugali natin pagka tayo po ay mga mananampalataya na. We are already in Christ. Binabago tayo araw-araw ng ating mga pag-uugali. Amen. Ang mahirap, mga kapatid, yung insight. Nandun yung pride. Pero yung unti-unting binabago ka, ako nga, unti-unting binago ako noon. Malakas akong manigarilyo, malakas akong uminom.
malakas akong magsugal. Lahat ng klase ng bisyo nasa akin. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, unti-unti niyang binabago, inaalis yung mga bagay na ayaw sa akin ng Panginoon. Amen. Pangalawa, yung aking paninigarilyo. Ngayon, makaamoy lang ako ng usok ng sigarilyo. Talagang nangihina na ako. Ganun po kalakas ang Panginoon sa buhay ko. Sa pagbabago niya sa aking buhay. Yung alak, ako, hindi nyo lang alam kung gaano karami yung mga iniinom namin na alak sa probinsya nung hindi pa po ako mananampalataya. Pero mga kapatid, you are in Christ, you are a new creation. Binabago ka na ng Panginoon. So, papakita natin yung integrity natin. Papakita natin yung pag-uugali natin. Pag-uugaling kasama natin ang Diyos. Matthew chapter 5 verse 37, ang iyong salita ay magiging oo kung oo at hindi kung hindi. Amen. Kuminsan yung oo nagiging hindi. Kuminsan yung hindi nagiging oo. Di po ba? Kapag bilang tayong mga Kristiyano, mga kapatid, pag sinabi natin, aten ka ba? Oo. Mamaya-maya, hindi na. Meron ka palang gagawin iba. So, nawala yung integrity mo. Di po ba? So, maliwanag po mga kapatid, pag sinabi mo oo, gawin mo. Okay. So, nakita natin yung integridad ni Job sa buhay niya. He was blameless and upright. He was feared God and stay away from evil. In point number 2, is the divine counsel and cosmic challenge. Ito yung sinasabi ko kanina. Now, there was a day when the sons of God or the council of elders, the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And then, ang sabi niya doon, where have you came from? Tinanong siya ng Diyos. Saan ka naparoon? Sabi niya. Satan answered, I've been patrolling the earth and watching everything that's going on. Yan pala yung ginagawa ng dyablo. Nagpapatrol. Tinitignan niya yung mga anak ng Diyos. Tinitignan niya kung paano niya ididipit yung anak ng Diyos. Pero, panisip po natin mga kapatid, na ang dyablo ay hindi niya mababasa ang isipan ng tao. Hindi niya mababasa yun. Hindi niya alam kung ano ang laman ng isip natin. Hindi niya alam kung ano ang laman ng puso natin. Pero nalalaman ng dyablo sa pamamagitan ng ating mga kilos at pananalita. Amen. Doon ka niya aatakihin doon sa iyong kilos. Doon ka niya aatakihin doon sa iyong mga pananalita. Kaya nga, mapapansin natin dito in Job chapter 6 verse 8 na ang Diyos mismo ang siyang nag-initiate yung conversation tungkol kay Job. Kaya ang sabi niya, naging model siya ng ating Panginoon si Job. Nakita mo ba si Job? He was blameless. He is a man of integrity. Kaya nga sabi doon, Zechariah chapter 3 verse 1, makikita natin, then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan is standing at the right hand to accuse him. So noon pa man talaga, andun na si Satan being an accuser. Sasabihin niya sa ating buhay, simba ka ng simba, hindi mo naman sinusunod ang Panginoon. Ina-accuse niya mo tayo. He's an accuser.
Kaya nga in 1 Peter chapter 5 verse 8, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion and seeking someone to devour. Yan. Manilila ang parang isang leon. Mga kapatid, hanggang ngayon, ganun pa rin yung kanyang ginagawa. Hinahanapan niya po tayo ng butas upang tayo po ay mapalayo sa Panginoon. Kung minsan naghihina tayo, kung minsan ay nawawalan tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos, nawawalan tayo ng sa ating pong pananalangin. Nawalan yung interest natin sa pananalangin, nawalan yung interest natin sa pag-attend ng mga Bible study, nawalan yung interest natin sa mga gawain para sa Panginoon. Mga kapatid, yun po yung ginagawa ng Diablo. He is looking at your weaknesses. Amen. Para po yan, kung nakaranas na po ba kayo na pumunta sa courtroom? Doon sa courtroom, merong judge na nakaupo doon sa gitna. Nandito sa kanan, nandito yung prosecution panel. Sa kanan, nandyan yung depensa. Ikaw naman, nandyan yung ang tawag dito. So, ganun po. Kung papansinin nyo, para pong si Job ay nasa courtroom. Pero paintindihan natin mga kapatid, dahil si Job ay naroon dyan yung kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, doon sa courtroom na yon, nandun yung ating Panginoong Diyos. He is a judge and our advocate. Kaya, papansinin niyo, ang magiging resulta ng judgment ni Job, mga kapatid, sabi niya, he is a man of integrity. God does not need to test you for His benefit, but demonstrate to the heavens of your steadfastness. Yung pong pagiging steadfast natin sa buhay natin. Know that every trial is not just an earthly event, but a cosmic state where your faith is testament to God's power. So sinasabi po dito, mga kapatid, na si Job, nandun yung mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, pero yung faith niya, it is a testament ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Okay. Point number 3. When faith is tested. In Job chapter 1 verse 9 to 12, then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Yan ang sabi ng Diablo. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. Huwag mo lang kukunin yung kanyang buhay. So makikita natin dito, para question ni Satan yung motive ni Job. Kaya ka naman pinupuri ka ng Diyos dahil pinagpapala ka. Yun ang sinasabi ni Satan kahit sa ating Panginoon. Kaya pinagpapala mo siya eh. Pero mga kapatid, ang sabi niya, God allows Satan to test Job. Pero may limit. Ano yung limit niya? Huwag mo lang kukunin yung kanyang buhay. So mga kapatid, makita natin
dito yung God's sovereignty o God's sovereign power over trials. That means, mga kapatid, yung mga trials na yan ay talagang dumadating sa buhay ng isang mananampalataya. Yung mga pagsubok na yan, dumadating sa buhay ng isang mananampalataya. But remember, mga kapatid, lahat ng mga pagsubok na yan, lahat ng mga trials na yan, has a limit because of God's sovereign power over Satan. 2,000 years ago, Satan had already defeated. Talo na. Parang sinasabi ni Bishop Lyson, naalala ko tuloy yung istorya na merong isang aquarium. Doon sa aquarium, merong isda. Doon sa gilid na aquarium, nandun yung pusa. Gusto niyang sakmalin yung gusto niyang kainin yung isda doon sa loob ng aquarium. Hindi niya makain-kain kasi nandun na yung glass. Kaya kinakamot niyang gano'n, hindi niya makuha-kuha. Sabi ng isda, nakangiti lang yung isda. Amen. So ibig sabihin, mga kapatid, you are protected even though dumadating yung mga trials, pagsubok sa buhay natin, merong protection na binibigay sa atin ng Panginoon because of His sovereign God. Amen. Kaya na in James chapter 1, verse 2 and 4, mga kapatid, sabi niya, magalak kayo kung kayo'y dumaan ng iba't ibang pagsubok. Wow! Napakahirap ata. Mahirap ang isang Kristiyano na dumadaan sa pagsubok, nagpe-praise the Lord. Napakahirap ng isang Kristiyano na may sakit, nagpe-praise the Lord. Pero ang sabi ng James, magalak po tayo kapag dumadaan tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay natin. Amen. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, tapat ang Diyos at hindi niya kayo pababayaan na masubok ng higit ng iyong makakayanan. Amen. Kung dumating mang, mga kapatid, yung mga pagsubok sa buhay natin, mga trials, persecution, testing sa buhay natin, ang sabi niyang Diyos, hindi kanya pababayaan at hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen. Lahat ay nakakayanan natin yung mga pagsubok dahil sabi ng Diyos, tapat ang ating Panginoon. Siya ay nagsasabi ng katotohanan at kapag sinabing tapat ang Panginoon, gagawin niya yung mga bagay na yon. Kaya nga sabi niya, hindi ka niya pababayaan sa buhay mo. Amen. Para po yung isang ginto. Paano po ba nagiging ginto? Yung ginto. Actually, kinukuha po nila yan sa bundok. Yung ginto na yan, mga kapatid, kung tinitignan ko kasi yung istorya niyan, in the historical niya, parang ano pa lang yung ginto na yan parang ore. Ayan. Pero dahil dun sa pressure ng mga lupa, mga kapatid, nag-ano po yan, tumitigas at nagiging ginto. At ginagawa ito para ma-refine yung ginto, pinapadaan po ito sa isang mainit na apoy. At a very high temperature. At kanya pong dinadalisay yung ginto. At paglabas nung doon sa apoy na yon, pinapakita ang tunay na kahalagahan ng ginto. Amen. Ganun din po ang buhay natin, mga kapatid, kapag po tayo po ay dumaranas po ng kanyang mga pagsubok na kagaya ni Job, para po tayong pinaparaan sa apoy. Hindi po ba? Tayo, nainitan na tayo dito. Doon pa kaya sa impyerno. Sobrang init doon. Sabi na doon talagang makita natin yung istorya na
idip mo nga sa akin yung tubig na yan para uhaw na ako. Ganun po ang nakikita natin doon sa impyerno. Talagang mainit. Pero dito mga kapatid, ay nakikita natin bilang tayong mga anak ng Diyos, dinadalisay tayo to become a blameless person, to become an upright person, that we are going to stay away from evil, and tayo po ay matakot sa Panginoon. Doon tayo dinadalisay ng ating Panginoong Diyos. So my brothers and teachers, tignan natin yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. In John chapter 16 verse 33, sa sanlibutan ay mayroong kapighatian. Dumaranas po ng mga tao ng kapighatian. Why? It is because of sin. Dahil po sa kasalanan. Lahat po tayo, Kristiyano, hindi Kristiyano, dumadating po yung mga pagsubok, dumadating po yung mga kapighatian. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lakasan ninyo ang iyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Amen. Lakasan mo ang loob mo dahil meron kang Kristo sa buhay. Meron kang Kristo sa puso mo. Amen. Kaya ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay mo, kapighatian sa buhay mo, lakasan mo ang loob mo dahil meron kang Kristo sa puso. Amen. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay hindi na nauhulugang wala ng pagsubok. Lahat mo ay may pagsubok. At hindi ka nag-iisa, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Kaya nga, kasama natin ang Diyos sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Ano pa po? In Matthew chapter 28 verse 20, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. God, Jesus Christ, never leave you, never leave us. Amen. Hindi pinapangako ng Panginoon na aalisin niya yung mga problema. Hindi pinapangako ng Panginoon na aalisin niya yung mga test sa buhay natin. Ngunit ipinapangako ng Panginoon ang kanyang presensya sa atin. Amen. Nandun lagi yung presensya niya sa buhay natin. Maalala ko tuloy yung isang istorya, kasama niya ang mga disciples ng Panginoon. Sila po ay pumunta doon sa kabilang ibayo. Nakaranas sila ng malaking unos at bagyo sa buhay nila. Kasama nila ang Panginoong Jesus doon sa bangka na yun. Makita natin doon sa istorya na si Jesus ay natutulog. Pero yung mga disciples nagulumihan na, natakot na. Dahil doon sa nakita nilang lumalakas na bagyo. Mga kapatid, kung minsan sa buhay natin, ma-experience natin na para bang sinasabi natin, wala ba akong Diyos? Bakit hindi nagsasalita ang Panginoon, hindi tumutugon ang Panginoon sa buhay ko? O bakit parang tahimik ang Panginoong Diyos sa buhay ko? So my brothers and sisters, hindi po nangangahulugan na kapag tahimik ng Diyos, wala na si Kristo sa buhay mo. Wala na yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Ang sabi niya doon sumasa inyo ako palagi saan man hanggang sa katapusan ng panahon. So, saan ka man pumunta, mga kapatid, nandiyan ang Panginoon sa buhay mo. Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay kaya kong harapin sa pamamagitan ni Kristo siyang nagpapalakas sa akin. Merong mga pagsubok, mga kapatid, na hindi kaagad nawawala. Ngunit sapat na ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin upang malagpasan yung mga bagay-bagay na pagsubok natin araw-araw. Kaya sabi niya, lahat ng mga bagay ay kaya kong harapin. Harapin mo yung problema.
Huwag mong tatalikuran yung problema kasi ang sabi ng Panginoon, meron kang Kristo siyang nagpapalakas. Meron kang Kristo na siyang magbibigay ng katugunan sa iyong mga hinahanap na problema sa buhay. Amen. Ibig sabihin nito mga kapatid, habang hinaharap po natin yung anumang mga pagsubok, problema sa buhay natin, ibig sabihin na tayo po yung mananatiling tapat, mananatiling magtiis at magpatuloy dahil meron tayong Kristo na siyang ating magiging kalakasan. Amen. In Hebrew chapter 4 verse 15, sapagkat hindi isang mataas na pari na hindi maaring makiramay sa ating mga kainahan ang meron tayo. Mga kapatid, meron tayong kahinaan. Nakikiramay ang Diyos sa lahat ng ating mga kahinaan. Pansinin natin si Christ. Nung siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo, nagturo siya. Talagang hirap yung kanyang dinaranas. Pinahirapan siya, pinako siya. Pero mga kapatid, ang sabi niya doon, ang Panginoon ay nakikiramay sa ating mga kahinahan. Ang mga sakit sa pagkawala, kalungkutan, pagkataksil, kahirapan, at pag-iisa, maaari tayong lumapit sa Kanya ng may katapatan. Amen. Lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang tunay mong nararamdaman. Sabihin mo sa Kanya kung anong tunay mong gusto mong sabihin sa ating Panginoon. Huwag mong sabihin malakas ka. Huwag mong sabihin magaling ka. Sabihin mo ang totoo, Panginoon, Lord, pahin na po ako, Panginoon. Lord, pagod na po ako, Panginoon. Lord, ang dami ko ng problema na encounter sa buhay ko. Lord, pati pamilya ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Kailangan kita. Gusto lang ng Panginoon na marinig yung panalangin natin, yung boses natin sa Diyos. And in James chapter 1 verse 3, ang pagsubok ng iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Hinuhubog tayo sa ating character kapag dumadating po yung pagsubok na yan. Ito po ay nagre-resulta ng pagtitiis sa buhay natin. Amen. Sa pamagitan ng pagsubok natin na dumarating sa buhay natin, natuto tayong mananalangin sa Diyos. Natuto tayong lumapit sa Panginoon. Natuto tayong itulog sa Panginoon yung mga bagay na yan. At aasa tayo na ang Diyos ay hindi niya tayo bibitawan. Dahil kontrolado ang Diyos ang buhay natin. Amen. In Revelation chapter 1 verse 4, sabi niya, babasahin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, mawawala na ang kamatayan, pati ang pagluluksa, pag-iyak at paghihirap. Mga kapatid, yung mga pagdurusa natin dito sa lupa, mga pansamantala lang yan. Meron tayong hinihintay. Meron tayong future na sabi niya doon in Revelation, wala nang pagluluksa, wala nang pag-iyak, wala nang paghihirap. Dahil dito sinasabi ng Revelation na makakasama natin ang Panginoon habang buhay. Amen. Bagamat ang Panginoon, pinako siya sa krus ng Kalbaryo, pero yung kanyang pagkapago na ay siyang daan ng ating kaligtasan. Without the shedding of the blood, there can be no forgiveness. I am the way, the truth, and the life. No one cometh from the Father except through me. So siya ang daan dahil dun sa krus na yon. Yan ang daan upang tayo niligtas ng Panginoon. Yan ang daan upang tayo pinatawad ng Panginoon. Yan ang daan upang tayo po nilinis sa ating lahat ng pagkakasala sa harapan ng Panginoon. At ito ay, sabi doon,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Meron tayong buhay na walang hanggan na makakamtan natin. It is because of Christ. Amen? So dito po ako magtatapos. Doon sa binasa natin, in Job chapter 1, verse 1 to 12, makikita natin yung character ni Job. That he was a blameless and upright person. That he feared God. That he stay away from evil. And then makita natin yung test ni Job. That pinakita ni Job yung kanyang a man of integrity. Pinakita ni Job kung gaano siya katibay yung kanyang pananampalataya despite nawalan yung lahat ng kanyang possessions, nawalan yung kanyang kayamanan. He is a man of integrity. He reflects the unshakable faith in the face of unfathomable trials. Makita natin si Job na yung kanyang pinakita ni Job sa buhay niya at pinakita niya sa atin kung paano siya mamuhay nang may pananampalataya sa Diyos. Yung may pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos. His integrity had been challenged. Pero mga kapatid, even it was challenged, mga kapatid, ay yung faith niya ang kanyang pinairal upang mapagtagumpayan yung mga bagay na yun. Amen. The cosmic challenge in heaven, yung mga the sons and daughters, nag-uusap sila. Pinag-uusapan na rin si Job. Amen. Maaring ang Panginoon, sasabihin niya, nakita mo ba yung aking mga anak na yan? Nagsisipa, nag-church sa LJC Binangonan. Yan, lahat yan, mga good person yan. Lahat yung mga blameless person yan. Lahat yan, mga upright person. The earthly testing reminds us that faith authenticity is proven in adversity. Dito natin talaga makikita yung tunay na pananampalataya, how strong yung faith in the Lord is when it comes pag dumadating po yung adversity sa buhay natin. Amen. Dito natin makikita kung totoo kang Kristiyano hindi. Dito natin makikita kung gaano ka katibay sa harapan ng Panginoon. Makikita natin yung ating mga disciples ng Panginoon. Kung titignan lang po natin kung paano sila namatay. Grabe ang suffering na encounter po nila. But si Job, mga kapatid, pinakita niya sa atin paano siya mamuhay ng may pananalig sa Panginoon. Amen. So, merong isang kanta alam ko, ewan ko kung, ayan, kanta ni Boy Baldomaro. Alam niyo itong kanta na to? Sabi doon, sama natin ang Diyos. Sama natin ang Diyos. Di ako manganamba. Di ako mababalisa. Sama natin ang Diyos. Sama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Sama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man sa apoy, di ako masusunog. Sama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Sama natin ang Diyos. Glory to God. Yan po ang mensahe natin. Purihin ang Panginoon. Glory to God.